Albert San Jose, Sweet Panda, and Riyadh, Saudi Arabia. And this time, I'm going to teach you how to make cupcake toppings. Yan. Tapos, ipipresent ko po sa inyo yung mga ginagamit namin after namin mag-frosting. Lahat ng ingredients po nandito. So, pero bago po yan, gusto ko po sana sa inyo ipakilala ang aking partner in crime ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Mr. Lester Javier. Welcome back sa Saudi Arabia, Lester. Hello everyone! Ayan, siya ang mga katulong ko ngayon dito sa paggawa ng cupcake toppings. Yes. Ayan. Ayan. So, start na po tayo. So, ang kailangan po natin, ang ingredients na kailangan po natin ay whipping cream. So, pwede rin po yung heavy creams na tinatawag. And then, kailangan din po natin ng condensed milk. Pero niluto na po natin to for 3.5 hours boiling water. So, magiging dulce de leche siya. So, ang mixing lang po nito, 1,000 ml sa 1 cup ng condensed milk. Yan. So, start na po natin siya. Pero kalahati lang po muna yung gagamitin natin. Yan. So dun sa mga bago, magandang start po ito ng paggawa ng mga cupcake toppings. Or pwede rin po itong pang frosting sa mga cakes. Hintayin lang po ninyo na mag-double yung amount ng whipping cream. After that, pwede na po natin ihalo ito dulce de leche. So, meron na po tayo ng dulce de leche whipping cream. Ayan, tayo na po natin siya habang ginagawa po natin. Medyo maingay lang po. Lester, kamusta yung pagbalik mo dito sa Saudi? Okay lang naman. Ito, it's my first time na gumala. So, kung nakikita niyo po, kumapapal lang po yung ating whipping cream. Hintayin lang po natin siya. Mga ilang minutes ba yung next? Siguro ako approximately mga 5 minutes, 4 to 5 minutes na. So, kailangan continuous yung pag-dip ng mixer. Para makagawa ng Ikot-ikot mo siya. Tapos kailangan lahat ng area niya, makakahalo na. Kailangan bang wala yung mga bubbles? Oo, mawawala yung mamaya. Makakapal na siya. Hintayin lang natin siya. Meron din po mga heavy cream na tinatawag na Adidas, Hopla, Nestle, Almaray, or Dragon. Ito yung mga useful na ginagamit namin sa Saudi Arabia. So, yung mga homemade baking po na cupcake, usually yung ginagamit namin. Nag-iba na yung texture niya. Ayan, nagkita yung texture niya, makakapal na rin siya. Nung wala rin yung mga bula. Mawawala yun kasi akaluin natin siya natin. Kailangan continuous lang siya. Diba ang gandang tignan? Ayan. Ayan. After yung ma-beat yung whipping cream, pwede kayo mag-add ng colors. Pwede yellow, red, Pink, blue. yan, depende sa gusto nyo. Pero ako, I prefer na white muna kasi pag hinalo na ito, magiging Mag-yellow. cloud yung kulay niya. Depende rin sa order na motive ng gusto ng customer. Depende rin sa tama yun, depende rin sa order ng customer. So, diba? Okay na siya, ganda o. Itignan natin kung paano okay na yung texture ng ating whipping cream. So, stop muna natin Pero siya. nag-iba yung ano niya So, yan. Pag ganyan na siya,
Tapos, yung hindi siya bumabagsak, ibig sabihin, okay, Okay na na. siya. Ayan. Ayan. Tingnan nyo po. Tingnan nyo pong maigi yung texture ng ating whipping cream. Kailangan puti siya. And then, hindi siya masyadong, tawag dito, yung runny or magaspa. Kailangan ganyan din siya. Pag tinaob mo, hindi babagsak. Wala po kayo ng spatula. Haluin nyo yung gilid. So, di ba, pag hinalo nyo yung gilid, ang ganda, di ba? Laging ni smooth. Smooth siya. So, ito, ready na po ito. Ready na po siyang ilagay sa cupcake. Pero, syempre, yung ibang mga baker, meron silang mga technique na ginagamit. So, kagaya ko, hindi lang po ako nagbabase sa whipping cream. Nagdadagdag din po ako ng ibang ingredients. Kagaya nito, yung dulce de leche. Niluto ko po ito for 3 hours sa boiling water po. So, pero kapag nag-boil po kayo ng water, wag lang po isa yung lulutuin nyo kasi sayang electricity, sayang yung gas. So, kailangan natin maging practical. So, kumuha kayo ng isang malaking pot o yung kaserola, pwede doon yung 8 hanggang 7. So, yun, at the same time, sabay-sabay silang maluluto. Direct na sa water? Direct na siya sa water. And then, babantayin nyo siya kasi sometimes merong mga pangyayari na kapag natuyo ng tubig, yung heat niya pumapasok sa loob, bumubukas na siya, tapos nag-explode siya. So, yun po yung iwasan natin. So, kailangan meron po tayong timer. So, yun for safety purpose po yun. So, now, ito na po yung gagawin natin. So, kung titignan ninyo, yung tinatawag na yema, niluluto nila. So, similar po ito dun sa dulce de leche. Yan, masarap po yan. So, ang gagawin ko po ngayon, isasama ko na po lahat itong isang buong lata ng kondensada na naging dulce de leche. Yan. So, kung yung ibang viewers natin gusto nila ng ibang flavor, nasa kanila? Or? Nasa kanila na yun. Kung gusto nila ng ibang flavor, pwede sila magdagdag. Pero dapat ma-maintain nila yung ganyang texture. Oo, kailangan nila ma-maintain. So, tiyaga lang po sa paghalo muna ng ating spatula. Yan. Magkakaroon po ito ng ibang kulay after po siyang mahalo. So, di ba nahalo na po natin siya. Saka po natin siya i-mixer ulit para dire-diretso siya. Yan. So, kailangan po din naka-hand gloves tayo. Pagka nag-bibig tayo. Yan. So, tignan nyo lang po ano yung nangyayari. Kung paano yung from white color naging siya, cloud color na siya. Kasi nga dahil po sa dulce de leche. So, ito yung dulce de leche na to. Ito yung magandang cupcake toppings kasi hindi siya masyadong matamis. Sakto lang yung lasa niya. Pwede ko rin mong lagyan ng butter. Butter? Butter ba? Butter pwede. Kaya lang yung butter kailangan low temperature. Yun, narinig video ginagawa ko. So, diba ganda niya ako? So, kuhain natin yung spatula, haluin din natin siya ulit. Yan. Meron akong kaklase nung high school sa Corizal, sa Prensa National High School. Ang pangalan niya si Jennifer Lucio. So, last time nung umuwi ako ng Pilipinas, tinuruan ko siyang gumawa ng carrot cake, muffins, cookies. So, nung nandito na ako sa Saudi, sabi niya, Bet, paano gumawa ng cupcake toppings? Nakita ko yung gawa mo nung nakaraan, sabi niya. Sabi ko, dulce de leche lang yun sa whipping cream. Oo, hindi siya masyadong matamis, saktong-sakto lang. So, yun, in-advise ko siya na gumawa. So, hindi ko alam kung nakagawa na siya. Pero from that period, confident ako na magugustuhan to ng mga bata saka hindi sila magsasawa. Saka kung titignan ninyo, ang ganda ng texture niya, hindi siya bumabagsak. Correct. So, para siyang tawag dito, para siyang Swiss meringue buttercream, para siyang Italian buttercream, pero tingnan mo,
dulce de leche lang siya, saka whipping cream, di ba? Saka mura lang po. Yan. So now, tapos na po tayo dito. Ipapakita ko po ngayon sa inyo yung mga gagamitin po natin ngayon para magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung mga ginagamit sa pagpapipe ng cupcake topping. So kailangan natin ng piping bags. Yan. Ito po yung triangle na ito, ginagamit po natin yan para diyan po ilagay yung mga ipalaman yung fillings po. Pero paano po ba nagkakaroon ng korte or paano nagkakaroon ng carb yung ating cupcake para gumanda? So kailangan din po natin ng piping pin. Ito po yung tinatawag na pin. So ayan. So may kanya-kanya siyang design. May bilog. Ito, meron siyang star. Meron siyang ano. Ito din. Meron siyang mga size. Sa Wilton, meron din siya. Ayan, titignan nyo lang po yun dito. Ayan. Wag lang po yung China. Ayan. Kasi hindi po yan ano. Make sure na stainless para walang kalawang. Ayan. So, I will show you how to make this one. So, easy lang po. So, ipasok nyo lang po ito dito. And then, ikakat nyo po yung dulo. Yan, cut nyo po yung dulo. After nyo po siyang i-cut, i-push nyo po siya ng konti. I-cut po natin ulit. Medyo kinapos ng konti yung pag-cut ko. Yan. Yan. So, diba yan? Okay na siya. Yan. So, ilan yan? Isa. So, gagawa tayo ng iba't ibang klase ng shape ng design ng toppings. Ayan. Alam niyo po ba yung pagbibake, nakakawala po ito ng stress. At the same time, kumikita pa rin po kayo. So, dun sa mga nagbabalak na matutong mag-bake, pwede po kayo mag-start sa panonood po ng YouTube. Di ba, Lester? Ito din si Lester, gusto niyang matuto. At saka pag wala ka rin ginagawa, sa bahay ka lang, Tama. pampadibang. Tama yun. So, ano ba yung mga gusto mong matutunan as a beginners? Actually, gusto ko rin matutunan yung paggawa ng cupcake. So, sa next episode natin or sa next vlog, ituturo ko po yung paggawa ng cupcake sa paggawa ng muffins. Kasi yung muffins po sa cupcake, magkaiba po yun. Kung makikita niyo yung cupcake, ito po, meron po tayong sample ng cupcake dito. Yung cupcake niya, ganito lang po siya kaliit. Pero yung muffins, malaki po siya, saka may biyak po siya sa gitna. Yun. Saka more on bread siya. Ito naman, sponge yung dating niya. So, nakakailan na tayo, Lester? 1, 2, 3, 4. O, isa na lang. Last one. Ayan. Ayan. Buti na lang na dito si Lester. Actually, dapat uuwi na ako kanina. So, naisip ko, sabi ko, kailangan kong gumawa ng aking second serious vlog kasi parang ang higpit na ng YouTube. So, ayan, nakalima na po tayo. So, kuha lang po tayo dito ng cupcake. Ayan. Ihilera natin siya ng maayos. Ayan. Ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, kailangan po meron po tayong pang toppings doon sa ating ginawang dulce de leche toppings ng cupcake. So, meron tayo ditong waters, meron tayong pretzel, meron tayo ditong marshmallow, meron tayo ditong edible beads na chocolate, tapos itong edible candy. Yan. Meron din tayong cookies, ayan. And then, meron tayong, ano tawag dito, Lester? Tea biscuit. Tea biscuit. And meron din tayo dito yung nuts. Yan. Yung sa nuts, lalagyan lang natin ng art, bibiyak-biyakin mo lang siya ng konti, pwede mo lang siya ipatong. So, yun na. So, Kung yung may mga ano sa bahay na hindi naubos ng mga bata, nung last year, umuwi ako sa Pilipinas, ang mahal ng cupcake, 45 pesos, 50 pesos. Pupunta ka sa isang coffee shop, di ba? Napakamahal. Kung homemade na, tapos hindi pa tipid sa ingredients. So, mas special kasi. Special na, mas masarap pa. Tapos pwede mo siyang ipang regalo. Hindi ka pa namasan. Yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, kapag maglalagay kayo ng fillings, kailangan ganito yung ayos. And then, syempre, yan, kukuhain nyo siya. Yan. Ipapasok nyo lang siya sa loob. Diba, ang dali? Depende yan sa amount na gusto nyo. So, ayun na siya. Tapos,
Ipupus mo siya. After mo siyang ipus, ikot mo lang siya. And then you can create a different design using this pin. So, like for example, ito, papakita ko po. So, ang gusto ko, yung parang wave lang na ganyan. Di ba? And then, kung ano yung gusto mong ilagay na topping sa kanya, pwede rin siguro. Siguro itong tea biscuit mas maganda kasi masyadong mataas yung pagkakaano natin. Lagyan mo siya ng tea biscuit. Harap natin siya. Ayan. So mga kapanda, ano ba? Pasado na ba? Ayan. Para ka rin palang naglalaro. Parang kayo naglalaro. Parang... Tapos hanap ka ng shape ng pretzel na gusto mo siyang ilagay. Like for example, gusto mo to yung heart. Di ba? Elegant na yung dating niya. Di ba? And then, lagay pa tayo ng isa. Mamaya si Lester naman ang maglalagay. Ito po isa no. Napaturo natin kay Lester yung mga design na gusto niyo gawin. So sa frosting ba, pwede ako maglagay ng Oreo? Oo, pwede ka maglagay ng Oreo. Yun is, ang tawag dito, it's your desire kung anong gusto mong gawin. It's your choice. So, ito naman, ito usually common na nakikita ko na design ng iba eh. Oo. Diba? Ang ganda yung tignan. So, since nung first episode ko, yung first vlog ko, tinuro ko kung paano gumawa ng cupcake toppers. Ito na siya, yung happy birthday. Kinap out ko lang siya, print out, and then nilaminate ko, nilagyan ng toothpick sa likod. And then, baba boom. Diba? Ang ganda-ganda tignan. So, isa pa, Lester, para ikaw naman ang maglagay mamaya. Ako maglalagay pa ako ng isa. Parang na-excite ako. Parang maganda tignan, diba? So, sa tingin mo, Lester, maganda ba Ang dali lang pala. Ang dali lang siya, parang naglalaro. Diba? Tapos pag kinain, madali lang din siyang kainin, diba? So, yan, focus mo lang din siya. Ito yung favorite ko na pin. Yan. Alam niyo kung bakit? Kung wala ka palang time mag-bake, pwede kang bumili ng cupcake. Pwede para ka bumili ng mabilisan. cupcake. Mabilisan lang Oo, sa mabilisan. may bisita ka. Tapos nagamot ko rin ang gumawa ng toppings. Pero syempre, Mas iba pa rin yung... since baker ka, so ikaw na yung gumawa para pag dumating yung mga bisita mo, proud ka na sasabihin, ay, bake ko yan, gawa ko yan. Ganun. So tingnan nyo, ito yung pinaka-favorite ko kasi. Why? Kasi tingnan nyo parang yung flower niya, di ba? Ang ganda, o di ba? Tingnan nyo, ang ganda. Iba-iba ang ano niya. O, di ba? Ang ganda. Alam niyo, minsan natatawa ako, meron akong kaibigan. Sabi ko, alam mo, mas makinis pa yung toppings ng cupcake ko sa mukha mo. Pero biro-biroan lang yun. And sweet panda. Ang ganda ng ano niya, Strong yung pagiging ano niya. Hindi siya saggy. Ito pa, meron pa rin yung, last time meron nag-order sa akin si Mami Aiki ng, para sa baby shower. So, yan. Cute, di ba? Ang cute. Yan. So, since tapos na ako dun sa aking part, so tutulungan ko muna si Lester maglagay ng isa pa. Tapos siya naman magpa-part. Siya naman mag-design para makita niyo naman yung aking kaibigan. So, ilang taong ka rin bang na bago makabalik dito sa Saudi? 8 months. 8 months, yan. So, paano nga pala tayo nagkakilala ng dun sa... Year 2008. Di bali, first day ko kasi sa Riyadh ako. Pero hanggang 3 days lang kami dito. Tapos si Albert yung trainer ko sa cashier. And after that, wala na-transfer na ako sa Jeddah. So akala ko siya yung magiging kasama ko sa work sa Bapiano during that time. Ang ending. Napunta siya ng pizza company. And after that... Bapiano tayo nun, di ba? And after that, after siguro mga 1 year and a half, nalipat ako sa pizza company sa Korea.
So ito guys, ready na yung gagamitin ni Lester. Siya naman ang aking i-video since wala kaming gaanong imported na gamit. So I just want to show you my friend. Ayan. Pasok Lester. Ayan. Ayan si Lester. So ayan. So guys, for personal hygiene saka food safety, kailangan naka-gloves kayo palagi. Ayan. Yan. First time mo ba, Lester, na first time ko. So, kuha ka lang ng isa dyan. Yan. Yan. Kuha ka lang ng isa. Tapos, hawakan mo yung dulo. Higpitan mo siya. Ikot mo muna to. Ikot mo muna siya. Yan. Sige, ikot mo. Tapos hawakan mo na ganun. Tapos, ipus mo lang siya. Gumawa ka ng design na gusto mo. Yan. Ikutan mo. Balutan mo siya ng buo. Oops. Up. Ngayon, pili ka nung kung anong gusto mo na, kung lalagyan mo ng marshmallow or chocolate, depende sa'yo. Di ba? Siguro cookies. And Maltesers. Yan. Galing ah. Creative ah. Yan. Meron ka pang tatlo. Yan. So, anong feeling na habang gumagawa ka ng ganyan? Kinakabahan mo ba? Parang walang bumabalik sa pagkabata. Nakakaaliw pala. Nakakatanggal nga siya ng ano. Nakakatanggal ng stress yan. Saka nakaka-proud kasi yung mga bibigyan mo ng ganyan. Tatry ko rin tong isa. Lahat yan. Try mo. Sige, go. Ipo-focus ko ng konti. So, ikaw na bahala. Kung anong gusto mo. Sige lang, continuous mo lang. Ganyan talaga pag first time. Yan. Galing ah. Guys, siya nga po pala, huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. And then, click the notification buttons para po ma-update kayo sa mga bagong video na i-upload ko. And then, marami pa po kayong makikitang video na gagawin namin ni Lester. Ayan. Sige, push mo lang siya. Sige pa, push mo lang. Push, push, uphila. Diba? Mga kapanda, ito pong video na ito, yung paggawa ng mga cupcake toppings. Si Lester po, first time niya lang po talagang gumawa ng ganito. So, don't expect po na talagang maganda yung gawa niya. O, siguro lahat po naman nagsisimula, dumadaan po sa proseso. So, wag po tayo mag-expect agad ng maganda. Pero, I'm sure na after a few months, makikita niyo na magaling na si Lester. Yan. So, for the time being, yung paglalagay lang po ng toppings yung gagawin po natin. Yan. Yan. So, itry mo naman yung favorite na isa ko, yung parang flowers. Yun. Oo, okay lang. Go. Yan. Diba? Ang cute, diba? Ano? Yan. So, ikot mo lang siya. Itodo mo lang siya. Todo mo lang. Pigain mo lang siya. Is ikot mo lang siya. Pwede may anuhan sa likod. Huwag kang mahiya. Saktong-sakto lang yan. Ayan. O, di ba? Parang ice cream lang siya. Sino dito yung kumakain ng ice cream sa McDonald's or sa Jollibee? Di ba meron silang ganyan? Anong tawag sa ganyan? Yung ice cream nila? Sundae. Oo, yung sundae. Ayan. Nagawa ko ng ibang design.
O, tingnan nyo, di ba? Yung pagiging creative ng mga Pilipino is kakaiba, di ba? Hindi lang tayo nag-stick dun sa kung anong meron tayo na ilalagay natin sa ibabaw ng ating cupcake. Yung galing. So guys, sana marami kayong natutunan dun sa ginawa namin ni Lester. So, ipapakita po namin sa inyo yung mga final product na nagawa namin. Ayan po. Don't forget to watch and subscribe. Albert San Jose, Sweet Panda, Riyadh, Saudi Arabia. So guys, papakita po namin sa inyo yung final. Ito po siya. Mabilisan lang po ito. Mabilisan lang po yan. Yan. Nasa office po ako ngayon. So ginamit ko lang po yung Sayang facility na yung sa office. oras. Oo. Yan. Guys, thank you very much sa pag-subscribe. At sana po, i-click nyo po yung aming subscribers buttons. Ayan. Albert San Jose, Sweet Panda. Paalam ka. Bye-bye everyone.